Ang dami sigurong isda dyan, ang lalaki ng mga butas. Unang bottle trap, ilalagay ko na. May nakita akong isda, malaki siya. Aray, grabe. Uy, umaahon siya mula sa putik. Ang astig ng itsura niya. Tingnan mo yung butas na yan. Gumagalaw yung tubig. Ito na yung pinakamalalim. Tingnan mo to. Grabe, linta yan. Hindi mo talaga alam kung ano ang mahuhugot mo dyan. Pwedeng kahit ano. Ayun, dyan mismo. Grabe ang wild ng itsura niyan. Ito na ang pinakamalaking crawfish na nakita ko. Uy, grabe, malaking isda, malaking isda. Naku po, may coral snake sa bitag. Pula at dilaw, magkadikit. Delikado, baka mapatay tayo. May nakuha tayo. Nakuha ko. Kumusta, Via Phoenicia? Welcome back! Ngayon, ipapakita namin ang mga isdang na trap sa mga butas ng putik na kamakailan lang naming nadiskubre sa gilid ng kanal. Hindi namin alam kung anong laman ng mga yon. Nang ipinasok ko ang kamay ko, nalaman naming may plakos na pumapasok para mangitlog. Bukod sa plakos, marami pang astig na isda ang natrap doon. Kapag tumaas ang tubig, pumapasok ang mga isda sa butas, pero kapag bumaba, naiiwan sila doon at natatrap. Nailigtas namin ng marami at nakahuli rin ng astig na isda, mga tol. Matagal na rin mula noon at nagkabagyo pa sa pagitan ng unang video at ngayon. Kaya sakto ang pagbabalik namin dito. Gumawa tayo ng part 2 tungkol sa mga misteryosong butas sa putikan para makita ang lagay ngayon. Tumaas ang tubig sa sapa dahil sa bagyo at dumami pa ang mga butas. Meron dito, doon, isa pa doon, at doon pa. Parang naroon sila sa buong kanal. Kaya hinala ko mas marami pang isda ang natrap sa mga butas na ito. Gagawin natin ang lahat para mailigtas silang lahat. Marami tayong butas na kailangang kapain, kukuha tayo ng maliliit na lambat tulad ng dati. Pero ngayon, medyo babaguhin natin. Ngayon na ang part 2, mga tol. Gusto ko sanang maglagay ng mga bitag sa mga butas na to. Pero dahil sobrang liit ng mga to, kailangan nating maghanap ng bitag na maliit para magkasya doon. Gumawa na ako ng 3 DIY na bottlefish trap. Kung di nyo pa rin alam paano to gumana, di ko alam ang sasabihin sa inyo. Karaniwang ginagamit itong bitag ng isda dahil simple at epektibo. Tapat din ang liit nila para magkasya sa mga butas na ito. Ito ang perpektong bitag ng isda na ilalagay natin doon. Sana makahuli tayo habang nakababad. Ipapasok natin ang kamay natin gaya dati. Nakakatakot kasi ang itim ng tubig at hindi mo alam ang laman. Pwedeng may kung ano doon. Kaya maglalagay tayo ng 3 bottlefish trap na may pain na tinapay. Maghahanap tayo ng 3 magkakahiwalay na butas, tapos ipapasok ko ang kamay ko para tingnan kung anong kakaibang isda ang mahuhuli at maililigtas. Tara mga tol, perpekto ito. Napansin kong may 3 butas, isa doon, isa dito, at isa pa dito. May 3 tayong bitag ng isda. Ilalagay natin ang mga ito dito, may tinapay tayo. Hahatiin natin ang tinapay sa mga bitag. Kaunti dito, kaunti doon. Di masyadong marami, kasi maliit lang ang mga bitag na ito. At kung may mahuhuli man tayo dito, siguradong maliliit lang din. Pero noong nakaraan, may nahuli tayong mga bihirang isda na pang-aquarium. Tulad ng asul na crawfish, maliliit na palos, kaya baka may mahuli tayong kakaiba dito. Ialagay na natin. Ito na ang unang bitag. Titingnan ko muna kung gaano kalalim. Kasi naalala ko dati, parang walang katapusan ang lalim ng mga butas na to. Kailangan nating siguraduhin na makukuha pa natin ang bitag. Ang lalim. Tuloy-tuloy lang. Abot na sa balikat ko, nakakatakot na talaga. Maraming isda siguro sa loob, mga tol. Malalaki ang butas na to. Ginawa ito ng mga plakos. Mga isdang parang alien na naghuhukay para mangitlog. Dati, may nakita tayong baby plakos. Baka ngayon ulit. Ilalagay na ang unang bottle trap sa putik. Ayos, yun na ang una. 2 pa ang natitira. Sige, tingnan natin ang lalim nito. Wow, no, grabe. Ay, mas malalim pala talaga ito. Diyos ko, naramdaman ko yung isda. May isda sa loob, kumpirmado. Grabe talaga. Kadiri, may isa pa. Mukhang dito talaga nakatira ang mga isda. Susubukan ko na lang bang hulihin sila? Sige na nga. Oh, nararamdaman ko. Oh, grabe, ito na. Ay nako, may nahawakan ako. Sa tingin ko, baby plako yon. Nahuli ko siya. Oh, oo, tingnan nyo to. Sabi ko nga sa inyo, maliit na baby plako. Yung mga adult, pumupunta sila sa mga butas na to, nang ingitlog sila, at mukhaang dito napisa itong isa, tapos natrap siya. Ang astig nun. Ilalagay natin siya sa timba, alagaan natin siya, at ayun, maliit na baby plako galing mismo sa butas na to. Baka may iba pa dito. Ang hirap makita. Sobrang putik kasi. Ay, may isa pa. Saan yun napunta? Ilagay muna natin ito sa timba, tapos ilagay yung pangalawang bitag.
Punong-puno ng isda ang butas na ito. May tubig dito at ilalagay na natin ang una nating nahuli. Maliit na baby plako. Ilalagay na natin ang pangalawang bottlefish trap. Diretso na siya sa pangalawang butas. Tingnan mo kung gaano kaitim yung tubig. Ayan, nailagay na. Tapos na ang pangalawang bitag, eto na ang pangatlo at huli. Sa tingin ko may isda dito. Kita mo, gumagalaw ang tubig at mga isda. Bago ko ilagay ang bitag, susubukan ko munang hulihin gamit ang kamay. Ayun, mas malalim pa pala. Oh, may nakuha ako. Diyos ko, hindi yan isang bato. Isa yang napakalaking apple snail. Ngayon lang ako nakakita ng ganong kalaki. Ang lupit talaga. Invasive talaga ang mga suso dito sa South Florida. Nasa maliit siyang butas pero hindi ako sigurado kung natrap siya. Sa tingin ko, kaya niyang lumipat sa kanal kung gusto niya. Pero tutulungan natin siya ng kaunti. Ilalagay natin siya sa natural na kanal. Kakaiba yon. Di yon ang hinahanap natin. Pero ang astig. Sige, munting kaibigan. O malaki pala. Dapat siguro, alam mo na, baka may isda doon. Kasi duda akong siya ang gumagawa ng mga alon. Sana maranasan nyo rin at makita kung gaano ito kalalim. Nakakatakot, kasi tuloy-tuloy ang lalim. Nandoon siya sa sulok, na-trap ko na siya. Ah, isa palang mudfish. Ay, tilapia pala. Pero hindi pa rin ito ang hinahanap natin. Walang dating ang isdang yan, pero guys, nagliligtas tayo ng isda dito. Kahit ano pa yan. Kahit maliit na tilapia o suso. Ililigtas pa rin natin siya. Ilalagay natin siya sa sapa. Tulad ng nakikita nyo, ito ang sapa kung saan naroroon ang lahat ng isda. Ibabalik natin siya kung saan siya nararapat. Ilalagay na natin ang ikatlo at huling bitag. Para makapaglambat na tayo at ipasok ang mga kamay natin sa iba pang mga butas dito. Susubukan nating makahuli. Mag-comment kung alin sa tingin nyo ang makahuhuli ng pinakaastig na isda. Una, pangalawa, o pangatlo. Susubukan naming ipasok hanggang dulo ng butas at sana makuha pa rin pabalik. Oh grabe. Naramdaman ko ulit sa nilagyan ko ng bitag. May mga isda na lumalangoy. Baka naamoy nila ang tinapay. Nakuha ko na. Grabe. Ano yun? Maliit na hito o kung anuman. Ano ito? Tingin nyo? Siguro maliit na baby channel na hito o kung anuman. Di ako sigurado. Mag-comment kayo kung alam nyo. Astig ang isdang yon na nakatira sa maliit na butas sa putik. Ilalagay natin siya sa timba. Pangalawang huli na natin ito ngayon. At kakasimula pa lang natin maglagay ng bitag. Tingnan nyo to. Tinitingnan ko tong butas na to, parang ang ganda nito. Okay, tingnan nyo to. Parang may nakatira talaga dito, parang may kakaiba. Ang ganda ng butas na to. Nakuha na natin yon. May dalawa dito, ito at ito, naaalala ko to. Marami pa tayo sa kanal na to. May isa doon, ilan dito. Pero limitado lang tayo sa lugar na to. Kung titingnan mo, sobrang dami ng mga halaman. Kailangan nating manatili dito, kasi dito lang tayo pwedeng mangisda. Ipapasok na natin ang mga kamay natin dyan, ilalagay ang mga lambat, para makita kung ano ang makukuha natin. Dito tayo magsimula sa butas na to. Mukhang maganda to mga pare. Uy, malalim din pala ito sa likod. Ay grabe, ano ba yan? Yan, may salamin. Paano napunta yun dyan? Paano nagkaroon ng salamin sa butas ng plako? Swerte ako at hindi naputol ang kamay ko. Kailangan nating mag-ingat. Tingnan mo, may nakita akong isda. Malaki ito. Grabe, ayun siya. Diyos ko, heto siya. Aray, isa pala itong Oscar. Tignan mo, tinamaan niya ako ng tinik niya. Ang sakit. Pero nakuha natin siya, tignan mo. Isang magandang adult Oscar. Grabe, ang ganda niya. May pink at orange pa. Grabe. Huwag natin siyang pakawalan. Ang likot niya. O ilagay natin siya sa timba mga tol. Ang lupit nun. Alam ko may malaking isda doon. Tingnan mo, may kagat pa sa buntot. Ibig sabihin may ibang isda pa doon na nang aasar. Plano ko sanang maglagay ng malalaking bitag sa tunnel na ito at doon sa kabila para lang masubukan makahuli ng mas malalaking isda. Nakakakuha tayo ng malalaking isda dito. Kaya tuloy lang tayo at tingnan kung ano pa ang mahahanap. Di natin alam ang laman nito. Ano yon? May umataking isda sa akin. Kinagat ako, aray. Tingnan nyo mga kaibigan. Maliit na crawfish lang pala. Mukhang normal lang siya. Nakakakuha tayo ng asul dito dati. Kaya tingnan natin. Normal lang pala. Medyo boring at sayang. Mas okay sana kung makulay. Pero cool pa rin ang crawfish na ito. Nasa butas siya. Parang suso. Di siya na-trap dito kasi tingnan mo, madali lang siyang makalipat mula sa butas na papunta dito basta aakyat siya. Umaalis na siya, tingnan nyo, ayos. Di na natin siya kailangang iligtas. Bumalik na tayo mga tol. O ayan na, isda yan. Oo, may isda pa rin dito. Nakakatakot pala talaga. Ngayon ko lang naisip, andito na ako, nasa tubig na ako. Helen, ikaw ang magbabantay ng buwaya. Oh, buhaya pating patioso. May nahuli akong isda. Ano yon? Ay nako. Ay hindi, hind.
Nakita mo ba yon? Nakita mo bang may stripes? Andyan lang siya, Diyos ko, nakuha ko siya, Helen. Parang magic na nahila ko siya mula sa putik. Grabe, tama na. Nasa butas ng putik yung isda. Kailangan natin ng lambat, mga pare. Tumatalo ng isdang ito, astig, at may guhit siya na itim at dilaw. Ang kapal at dumi ng putik dito. Nakuha natin siya. Nasa lambat na siya. Kailangan nating mag-ingat. Ilagay na natin agad siya sa timba. Ang astig niya. Grabe. Sana hindi siya tumalon palabas. Ay, hindi, ayan na siya. Sa tingin ko, nakahuli na ako ng isa sa mga isdang yon. Sa tingin ko, nakahuli na ako dati ng isa sa mga isdang yon. Iwan ko na lang lahat. Sa tingin ko, nahuli ko na dati isa sa mga isdang yon. Leparanus yata ang tawag sa kanila. Leper, ano yun? Pupunuin natin yung munting viewing container natin. Tingnan nyo kung gaano kaastig yung isda. Leperanus yata ang tawag dyan. Lumalaki sila. Mas malaki pa kaysa dito. Mukhang wala pa tayong nakuha niyan dito kaya ang astig. Di ko alam kung ilan pang isda ang nasa butas na yon. Bumabagal na. Pero marami pa tayong dapat tingnan. Ilagay na natin tong isda sa timba. Doon ka na sa timba. Subukan pa natin maglambat dito at tingnan kung anong makukuha. Maganda yung lambat. Umabot tayo sa dulo. Ano kayang nakuha? Uy, may suso tayo. Maliit na apple snail. Mas maliit ito kaysa sa kanina. Itatapon natin ang natira pa. Maputik talaga. Grabe, ano yon? Umaahon siya sa putik. Parang bagong panganak. Tutulungan ka namin. Tingnan mo yan. Sana asul, sana asul. Sige na. Grabe, berde lang. Normal lang ang kulay mo. Hindi ikaw ang hinahanap namin. Pero ililigtas pa rin kita. Ayan na siya. Meron pa ba? Aray, isa yang tinik ng isda. Ano to? Grabe, ano yan? Oscar? Seryoso? Ito yung butas na pinanggalingan ng malaki, di ba? Oo, tama. Mga batang plakos dapat ang narito. Hindi Oscar. Baka pumasok ang Oscar para mangitlog. Tingnan mo. Baka magulang niya ito dahil magkasama sila sa butas. Interesting yun. Ilalagay natin sila sa timba. Ang daming isda dito. Gusto ko pa sanang magpatuloy, mga tol. Pero marami pang butas na gusto kong silipin. Ipapasok natin ang mga kamay natin sa ibang mga butas at titingnan kung ano pa ang makukuha natin. Gusto ko ang itsura ng dalawang butas na to. Sa tingin ko butas ito. Oo, siguradong butas nga ito. Grabe, malalim talaga. Siguradong butas yan kasi nandito na ito dati pa at marami tayong nahuling isda riyan. Pero itong isa, bago pa. Baka may plako na pumasok dito at nangingitlog. At alam mo na kung anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, pwedeng mas marami pang isda dito. May nakuha na akong isda. Ano yon? Bato pala. Uy, may malalaking isda dito. May naramdaman akong isa aray may kumakagat sa akin, malaki ito. Parang plako ang pakiramdam. May nakuha ako. Tingnan mo, batang plako. Espesyal to. Nahuli natin to sa huling video sa mga butas ng putik na to. Kapag hinugasan natin, makikita nyo. Iba talaga ang itsura nito kumpara sa nahuli natin dati. Astig, mga pare. Tingnan nyo ang mata at guhit ng katawan niya. Royal plako talaga yan. Alam nyo na ang ibig sabihin nito. Kung may maliit, siguradong may mas malaki pa. Baka marami pa sila sa loob. Kailangan lang nating tingnan. Di natin alam. Ito ang pinagkaiba ng normal at royal. May guhit ito. Ito naman ay wala. At ito may orange na palikpik kaya astig. Iiwan natin sila dyan. Balik tayo sa butas para tingnan pa ang iba. Uy, tingnan mo yung butas na yon, gumagalaw ang tubig. May lumabas lang dito. Ano yon? Hello? Nakakatakot to ah. Sige, pare may naramdaman ako. Tuloy-tuloy lang, hindi tumitigil. Pinakamalalim na yata ito at ang daming putik. Hirap malaman kung isda o hindi. Uy, isda yon. Grabe talaga Helen, isang malaking plako. Oo, tingnan mo. Grabe talaga. Baka ito na yung ina ng nahuli natin dati. Ang laki nun. Ang daming plako sa mga butas na to. Baka karamihan ng mga butas na to gawa talaga ng mga to. Hindi lang ng mga normal na isda. Kakakuha lang natin ng baby dito. Tapos adult naman. Siguradong marami sila dito. Sila na ang sumasakop sa kanal. Tignan mo yan, ang astig. Gustong gusto ko tong mga to, ang dami na nating nahuli. Espesyal talaga ito. Sa totoo lang, siguro mga $150 ang halaga nito. Nahuli lang natin siya sa putikan. Parang magkamag-anak sila. Mukhang anak ito nitong isa. Pero magkaiba sila ng lungga kaya ang weird talaga. Mag-comment kayo kung anong tingin nyo. Pwede kayang nanay ito ng maliit na baby. Gagamitin ko na ang lambat. Subukan natin kung may mahuhuli tayo. Oo, tingnan mo. Baka mabali leeg ko ang kapal ng putik. Itapon na lang at tingnan kung anong nahuli natin. Kadiri, Diyos ko. Isda yan panigurado. Isang maliit na misteryosong isda. Hulaan nyo, ano sa tingin nyo? Mukha bang baby plako? Tama ba?
Maliit na plako yan. Hugasan natin ng kaunti at tingnan natin kung ano siya. Diyos ko, Helen, hindi pwede. Hindi ito plako. Tingnan mo, may maliliit na batik pa. Hindi ko alam yon. Mag-comment kung alam ninyo. Ang astig nito. Alagaan natin yan kahit ano pa yan. Ano pa yan? Akala ko baby plako, pero iba pala. Mga pare, misteryo talaga. Tulungan nyo kaming tukuyin sa comments. Ang astig nito. Aray, Diyos ko. Meron siyang matatalim na spike sa balde rin. Paalam, kaibigan. Yak, ano yon? Parang baby crawfish yata. Tingnan mo, naguhukay siya sa putik. Sige, gusto niya ang putik, ibabalik natin siya doon. Grabe, may isa pang isda sa putik na parang jewel cichlid. Ang ganda ng jewel cichlid na iyan. Galing sa parehong butas ng putik, palalayain natin sa kanal. Paalam, kaibigan. Susubukan ko ulit. Diyos ko, may mga suso pa. Ilagay na lahat. Sobrang kapal ng putik. Wala akong makita dito. Diyos ko, may isda na naipit sa lambat. Ano yon? Naipit siya? Aray, kinagat niya ang daliri ko. Diyos ko, bitawan mo, pakiusap. Sinasagip ka namin, literal na hawak niya ako. Seryoso, tama na, sobrang sakit na. Aray, aray. Grabe. Alam mo, parang mas malaking version siya nung maliit na nahuli natin kanina. Tignan mo yung mga tinik sa katawan niya, ang astig ng itsura. Nahuli na natin dati yung malalaki. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kaliit. Ang itsura niya kakaiba, may matutulis na tinik. Ano yan, Helen? May water bug sa loob. Paano nangyari yon? Ayoko talaga ng water bug, lalo na't ayokong makagat ng insekto na yan. Kaya dahan-dahan kong kukunin ang isda ko. Huwag mo akong kagatin. Ay, muntik na. Ilalagay natin siya sa timba, ayan na siya. At ikaw naman, ibabalik ka na namin sa kanal. Paalam, sige mga pare. Nakahuli tayo ng mga astig na isda sa butas na to. Tingnan natin ang iba pa. Baka balikan natin tong mga tumamaya. Pero mag-iikot pa tayo at titingnan kung anong makikita natin. Uy mga pare, tingnan nyo tong butas na to. Mukhang maganda to. May tao ba dyan? Ay, ang lalim nito. Helen. Uy. Malaking isda sa ilalim. Parang isa na namang plako yun. Oh, may nahuli akong isda. Grabe. Di ako makapaniwala. Tingnan nyo to mga pare. Pink convict yan. Nakahuli na tayo ng ganito dito dati pero ang laki nito ngayon. Ang astig talaga. Pero hindi yan ang naramdaman ko. Ang naramdaman ko, sobrang laking plako. Gusto ko silang mahuli. Ang hirap, hindi nyo maintindihan. Puro putik sa ilalim, kahit saan. Tingnan nyo, puro putik talaga. Mahirap malaman kasi nagtatago sa putik ang mga isda at biglang nawawala. Kailangan lang magpatuloy. Naiintindihan ko na. May isa na namang baby plako. Ayun, normal lang na plako at pink convict cichlid ang nakuha dito. Ayos mga pare, tara na. Ilagay natin sa timba at tuloy tayo. Pakiramdam ko may mas malaki pa dito. Dalawa pang panibagong nahuli, dagdag sa timba. Ibig kong sabihin, tingnan nyo yung butas natin. Ang dami nang nakuha mula dito. Grabe, ang daming isda. Sobrang wild nito. Ay, parang suso yata to. Ayun, oo, malaki siyang suso. Isa na namang dambuhalang apple snail, yung malaki na nahuli na natin dati. Nandito siya at ang bilis niya. Tingnan nyo to. Grabe, ang kakaiba ng itsura niya. Yak, ang pangit ng nilalang na to. May linta dito. Parang ngayon lang ako nakakita ng linta. Linta nga ba to? Yak, linta nga. Oo, linta talaga, sigurado. Yan na yata ang pinaka nakadidiring bagay na nakita ko. Guys, may malaking linta sa suso. Dapat ba nating alisin? Tanggalin natin para matulungan siya. Sana hindi mapunta sa akin. Yak. Ay grabe, nasa akin na. Grabe ang kadiri nun. Dumidikit yung linta sa daliri ko. Nakadikit pa ba sa akin? Parang muntik na akong mamatay. Yung linta, nasa daliri ko talaga. Yan na yata ang pinaka nakadidiring bagay na nakita ko. Nailigtas natin siya mula sa butas at natanggal ang linta. May isa pang butas sa kabila na di pa natin tinitingnan. Sa kabilang side, marami na tayong nahuling isda. Palubog na ang araw, tingnan natin ang huling butas at baka maglagay ng bitag para makahuli ng mas malaking isda. Sana may makuha tayo. Ang saya talaga sa mga butas na to kasi di mo alam kung anong mahuhugot mo. Pwedeng kahit ano. Tingnan natin. O itong butas na to. Grabe, Diyos ko Helen, ang laki ng isda niyan. Diyos ko, naku po, isa yang albino. Hindi ako makapaniwala. Ano ba ang nangyayari dito? Natakot talaga ako doon. Pero grabe, anong nangyayari? Pakiramdam ko may putik ako sa katawan. Hindi ko akalaing makahuhuli ako ng albino. Isa. Tingnan mo kung gaano siya kakulit. Pare, tumigil ka. Hindi ako makapaniwala, guys. Nakahuli tayo ng albino, pero wala siyang pulang mata. Kamukha nito yung nahuli natin dati sa Imbornal. Mas malaki lang yun. Sa tingin ko pareho silang chocolate placos, hindi albino. Iba ang itsura niya.
Kaya astig talaga at malaki ang isang yan. Ang butas na to gawa ng isda para mangitlog. Kaya posibleng may mga baby sa loob. Sa tingin ko ganun ang nangyayari. Kaya baka makakita pa tayo ng iba. Malay natin. Ito na ang pinakaastig na nakita natin ngayon. Mula sa mga butas ng putik na to, katulad nung isa na nahuli natin kamakailan, itong maliliit na itim na tuldok. Hindi yan putik, isda yan. May cooler tayong nakahanda. Malaki siya para sa timba at baka may iba pa dito. Balik tayo at tingnan kung may mahahanap pa tayong albino plako. Kung may isa, baka may iba pa. Ay Diyos ko, parang may naramdaman akong maliit na baby sa putik. Nakuha ko isa pala itong Mayan Chichlid pare. Sabi ko nga mga tol, ano man yan, ililigtas natin. Sige, maging malaya ka, Diyos ko. Ay nawala ko, may laman ito dati. Paano kung kumuha na lang ako ng putik at itapon ko? Ayun, gumana. Isa na namang maliit na may tuldok. Oo, tingnan mo, yung maliliit na puting tuldok. Ang ganda. Pangalawa na to. Tulungan nyo kaming kilalanin itong hayop. Sige, balik tayo doon mga pare. Baka makahuli pa tayo ng mas maraming albino placos, siguro mga baby. Uy, may nakuha ako, tingnan nyo. Maliit na baby na ulang. Sa tingin ko hindi asul ang hayop na to. Malas tayo ngayon. Puro kayo manggilang. Uy, may maliit tayong isda. Baby pala yan. Jewel Sigler, astig. Aray. Grabe, napisil ako ng kung ano. Saan na yon? Malaking ulang yon, tinamaan ako. Sa tingin ko, nagbaon siya sa putik. Akala ko napisil ako pare. Parang nababaliw na ako. Kukunin ko na lang yung lambat, ayoko nang mapisil ulit. Ang sakit nun. Ayun siya. Grabe ang laki. Grabe Helen, ito na yung pinakamalaking ulang na nakita ko. Grabe asul siya. Tingnan mo yung laki. Grabe. Diyos ko. Tampong kulay siya. Parang lobster. Sa tingin ko, ito na pinakamalaking ulang na nakita ko mga tol. Tingnan mo yung kulay niya. Pula, asul, puti, at yung mga sipit. Yun ang tumama sa akin. Ang sama ng pakiramdam nun. Ang lupit ng itsura ng ulang na to. So itong mama na to dito, baka halo-halong lahi siya ng iba't ibang kulay ng ulang. At grabe ang itsura niya. Ang laki pa. Mag-comment kayo sa baba kung alam nyo kung anong klase ito. Pero kahit ano pa man, ilalagay natin siya sa timba. At iuuwi natin siya mamaya para idagdag sa Crawfish Jungle Gym. Ang astig nun. Mga tol, grabe ang lupit nun. Sige, ayan na pare. Aray, grabe. Ang putik dito sobra. Bago pa tuluyang dumilim, mga tol, maglalagay na tayo ng mga bitag para makahuli ng mas malalaking isda. Sana nga, maglalagay tayo ng isa sa harap ng lagusan, tapos maglalagay ulit ng isa sa dulo ng sapa. Itatapon natin ang isa roon. Matarik ang kanal at maraming damo. Ang hirap talagang bumaba doon. Kaya siguro susubukan ko na lang ihagis ito. 3, 2, 1. Ayos, sakto yun. Nasa gitna ng lagusan ng bitag. Mga tol, sisilipin na natin ang mga bote nating bitag sa isda. Ilang oras na rin silang magkasama. May dala tayong maliit na malinaw na lalagyan para doon natin ilalagay ang mga mahuhuli nating isda at makita ng mas maayos. May 3 tayong bitag. Dito tayo magsisimula. Sana hindi masyadong malalim ang bitag, baka hindi ko makita. Ay, nararamdaman ko na ang bitag. Hihilahin na natin mga tol. 3, 2, 1. May nahuli ba tayo? Grabe, nakita mo yun? Tignan mo, may suso. May maliit na suso na nakadikit sa gilid. Seryoso, nakita ko yung pula doon. Grabe. Pula siyang ulang, hindi ako makapaniwala. Ibig sabihin, nakahuli na tayo ng asul na crawfish, isang pula, at isa na parang may 4 na kulay. Buksan natin yung takip ng ganito, tapos ibubuhos natin para makita kung ano ang nahuli natin dito. Tara, tignan mo yun, ang daming suso sa loob. 2 suso ang nakuha natin. Tignan mo yung crawfish, ang astig nun. Lumabas ka na pare. Astig talaga, may maliit na suso na nakakapit sa kanya. Yung suso sumisipsip sa paa niya. Grabe. Ilagay natin yung pulang crawfish dito sa maliit na lalagyan. Tignan mo kung gaano kaastig. Ang ganda ng crawfish na yan. May nakuha pa ba tayong iba pare? Ayun. Tignan mo, may isda sa loob. Di ko alam kung ano, siguro chichlid. Grabe, Jack Dempsey yun, astig na chichlid. Ilalagay natin siya sa lalagyan, tapos na. Ang lupit nun. Karamihan ay suso, pero sa unang bitag ay may ilang magaganda rin tayong nakuha. Meron tayong Jack Dempsey chichlid at pulang crawfish. Ang astig nun. Grabe, Diyos ko. Helen, ano ba yan? Nasa ibabaw siya kanina. Pakinggan mo, tingnan nyo yan mga pare. Hawig ito sa nahuli natin dati pero may guhit ito, yung isa may tuldok at mas maliit. Sa tingin ko, Raphael catfish sila.
Ilang beses na rin naming nahuli ang ganito dati. Di ko masabi ang liit nila at wild. Ibig sabihin marami pang isda dito. Baka bumalik kami para sa part 3. Kung gusto nyo, sabihin nyo lang. Ilalagay muna natin si kuya sa lalagyan, tapos titingnan ang pangalawang fish trap. Sana makadami pa tayo ng isda. Pero maliit lang ang fish trap kaya konti lang talaga ang huli. Pero gumagana naman sila. Sobrang dumi nito. Buksan na lang at itapon ng laman. Sige, bigyan mo na kami. Ay may... Yung pala yung tinapay. Hindi naman yung kumakain. Grabe, tignan mo yung chichlid na yan. Hindi ako makapaniwala, mukhang maliit na Midas chichlid. Mga pare, ang ganda ng orange na palikpik. Ilalagay natin siya sa lalagyan. Uy, alimango, magpakabait ka at huwag mong gagalawin sila. Mukhang ayos na sila. Ano pa kaya meron tayo? May isa pang isda dito. Di ko masabi kung ano yon. Mukhang isa pang chichlid. Isang jewel. Ang gandang jewel chichlid. Tignan mo yung mga asul na tuldok. Sige, palalayain natin tong isda na to. Paalam. Katulad ng una, marami tayong nahuling baby apple snail dito kaya palalayain din natin. Tignan nyo, may magagandang isda rin mula sa unang dalawang fish trap. Kukunin na natin ang pangatlo at huling bitag at sana magtuloy-tuloy pa at makahuli pa tayo ng mas maraming magagandang isda. Itong isa nilagay sa pinakadulo ng butas, kaya kailangan kong abutin. Ayun, nakuha ko na. Sige, bigyan mo kami ng maganda. Grabe, sandali. May nararamdaman akong gumagalaw sa loob. Buksan natin at tingnan kung ano yon. Ganun lang. Tingnan natin kung ano ang nahuli natin. Ayan na ang tinapay natin. Kadiri naman. Diyos ko, nakita mo ba yon? Albino siya. Diyos ko, grabe, albino na hopelo catfish yon. Ang astig nito, dati puro normal lang nahuli natin dito, pero ngayon albino. Sobrang bihira mga tol. Tuwing nangingitlog ang isda, isa sa 1,000,000 ang tsansang maging albino ang anak. Itong isda, albino siya. Ang astig nun. Kailangan natin siyang alagaan at ilagay sa lalagyan. Nakuha natin ang isdang ito. May isa pa akong cichlid sa kamay. Di ko alam kung ano. Siguro maliit na Texas cichlid. May iba pa ba? Oo nga, jewel cichlid. Ay, teka, hindi pala jewel cichlid yan. Baka hybrid yan o kung ano pa man, pare. May mga batik siyang parang jewel cichlid pero iba ang hugis. Kakaiba talaga. Tulungan niyo akong tukuyin ang isdang to sa komento. Ilalagay na natin siya sa lalagyan at mukhang okay na. Maglalagay pa tayo ng suso sa kanal para sa bitag ng isda. Ang dami nating nahuli. Iuuwi na natin lahat pati mga isda sa timba. Ilalagay ko sila sa palaisdaan at tangke. Tapos babalik tayo para silipin ang mas malaking bitag. Itakit sa bahay para idagdag ang mga isda. Nandito na tayo sa bahay ko at magsisimula sa mini pond. May mga astig akong isda sa kamay. May baby royal pleco tayo. Ilalagay na natin kasama ang normal na pleco at albino hoplo catfish. Nandito na tayo sa harap ng palaisdaan mga tol. Magdadagdag tayo ng ilang malalaking pleko na nahuli natin ngayon. Kasama si kuya. Isang malaking chalco pleko sa tingin ko. Ngayon may 4 na malalaking albino pleko na tayo dito. Ang galing niya! Idagdag din natin si kuya. Ang higanting royal pleko sa palaisdaan. May ilan na tayo, baka magparami sila. Ayan si Bruce. Pare, may bago kang kaibigan? Astig! Ngayon mga tol, nandito tayo sa mystery pond. At may dala tayong isda na idadagdag dito. May baby Oscar, baby Raphael catfish, ilang mystery cichlids at si kuya na di ko sigurado ang lahi pero cool siya kaya dito ko siya ilalagay sa pond. Mga tol, nandito tayo sa Matamata Turtle Pond. Marami na tayong convict cichlids at magdadagdag tayo ng albino ngayon. Nandito tayo sa Crawfish Jungle Gym, mga tol. At may 2 malalaking hayop tayong idadagdag. Tingnan nyo itong adult crawfish na malaki. Lalo na kumpara sa mutant na nahuli natin ngayon. Ilalagay na natin sila. Eto na yung 2. Ang astig nun. Ang huling isda ay yung maliit na Oscar. Ang astig niya, kaya isasama natin siya sa Oscar Army. Eto na kuya, enjoy mo. Mga tol, ang dami nating nahuling kakaibang isda gamit lang ang kamay sa butas ng putik. Anong susunod nating gagawin? Babalik tayo sa sapa para tingnan ang 2 malaking fish trap. Sana may kakaibang huli. Kita-kits, mga tol. Nandito na ulit tayo at sisilipin na ang fish trap natin. Ang dami na nating nahuling isda mula sa mga butas ng putik at sana mas marami pa tayong mahuli gamit ang mga bitag na to. May timba dito, pupunuin natin to at titingnan ng unang bitag. Sana may nahuling kakaiba. Dito natin ilalagay ang timba. Hindi ko makita yung bitag. Nasaan? Ayun yung lubid. Medyo malalim pala. Grabe, nakita mo ba yon? May isda sa loob. Parang albino. Lako. Hindi, grabe, seryoso ba to? Ano yon? Grabe, ang laki ng isda, ang laki ng isda. Puno ng isda yung trap, grabe. Tingnan mo ang dami nating isda. Aray, may kumagat sa akin. O tingnan mo ang lahat ng isda dito, grabe.
Tilapia pala, hindi maganda. Pero may nakuha tayong astig. Tingnan mo, isa na namang misteryosong hito. Hindi ko alam anong klase, pero pangalawa na nating nahuli. Ilalagay natin sa timba. Marami rin tayong nakuha na apple snail. 2 na yon. Grabe ang daming tilapia. Hindi yan ang gusto natin. Bumalik ka. Diyos ko, Helen, ang laki ng pike. Hala nako. Ayun, nawala na yung pike, Chichlid. Ang malas naman. Saan napunta? Ayun, nandoon. Grabe, ayun lang. Nandyan lang siya. Sige na, pumasok ka na. Oh, nakaganti na tayo mga pare. Grabe ang tindi nun. Ang astig niya tingnan. May pula siyang muka, ang gaganda ng mga guhit niya. Hindi ko alam anong species ng pike chichlid yan, pero malaki siya. Grabe pare, ilagay na natin sa timba bago makatakas. Tingnan nyo, isa na namang maliit na midas. Kamukha niya yung isa pero ito may orange na labi, parang gusto humalik. Lalagay din natin siya sa timba, isa pang tilapia. Ayaw natin nun. Uy, may maliit tayong jewel chichlid dito at maliit na suso at sa tingin ko yun na yun. May mga maliliit na suso tayo. Ay teka lang, grabe pare, bristle nose yan. Grabe tingnan nyo kung gaano kaastig yung plako na yan. Ang dami ng iba't ibang klase ng plako dito sa sapa na to. May royal dito, yung normal, at bristle nose albino. Astig yun oh. Tingnan nyo yung maliliit na tinik at ilalagay natin sa timba. Ang dami nating nahuling isda at astig na aquarium fish sa bitag na yon, mga tol. Pupunta naman tayo sa kanal, titingnan natin yung pangalawang bitag at aalamin kung anong nahuli. Ito na ang pangalawang bitag. May bagay na di natin naisip dati. Tayo mismo. Kapag itinapon natin yon, kailangan talaga nating bumaba doon para kunin yon. At hindi ko alam kung paano gagawin yon. Kaya may dala akong pamingwit, susubukan kong sungkitin yung bitag. Sa tingin ko, yun lang ang paraan. Mga tol, andun yung fish trap sa baba, tignan natin kung makuha. Nakuha ko na agad. Grabe, unang subok pa lang. Tignan nyo, ayan yung bitag natin. Naku po, ang astig nito. Sana huwag kang masira. Diyos ko, huwag mahulog. Ibigay mo ang bitag ko. Nakuha na natin, may isda tayo. Ang dami, gumana talaga. Mga pare, tingnan nyo, may malalaking isda dito. Hala, naku po talaga. Diyos ko. Helen, hindi ako makapaniwala. Nakikita mo ba yon? Sige, may ahas tayo sa bitag. Isang ahas. Di ako nagbibiro. Sa pagkakataong ito, may totoong ahas sa bitag. Masama. Siguro, minsan may nakita kaming makamandag na ahas sa pond ko na wala na ang ulo. Delikado talaga yon. May mga ahas ding kapareho ng kulay pero di delikado. Tinatawag silang milk snake. Nakikita ko. Talaga? Nakita ko. Oh, saan? Diyos ko, ayun na. Pula at dilaw, magkadikit. Masama ba yon o maganda? Mukhang masama. May isda sa bitag. Anong gagawin natin? Helen, tingnan mo sa telepono mo. Masama ba ang pula at dilaw? O maganda? Kayo guys, tiningnan namin sa telepono ni Helen. Hindi maganda na magkadikit ang pula at dilaw. Pula at dilaw, pumapatay ng tao. At may isa sa bitag ngayon. Nakakatakot kasi buhay pa ito. Di gaya nung patay na nakita namin sa lawa. At pwede tayong mapatay nito guys kung ang ahas na iyan, yung maliit na bagay na iyan, ay natuklaw tayo, malamang mamamatay tayo. Kaya grabe, nanginginig ako ngayon. Anong gagawin natin? Hindi ko alam ang gagawin kasi may isda sa bitag na ito. Nakikita nyo ba? Grabe, coral snake yan mga tol. Diyos ko. May isda sa loob. Ano gagawin natin? Itapon na lang ba? Pero paano kung may coral snake? Itapon na lang natin, tapos tumakbo. Diyos ko, hindi maganda to. Tignan nyo yung coral snake. Grabe. Pinaka nakakatakot na nakita ko. Paano kung kinagat niya yung isda? Kailangan sobrang ingat natin mga pare. May coral snake sa fish trap natin. Isa sa pinaka nakamamatay na ahas sa Florida. Nakakapatay ito ng tao. Diyos ko, ayan siya. Helen, umatras ka. Ngayon lang nangyari sa akin to pare. May coral snake sa trap. Sige, kukunin ko na yung isda. Nasa sulok lang ang ahas. Ito na ang pagkakataon natin para ilabas ang mga isda. Ang dami nating nakuha. Ang dami nating nailabas na isda. Tignan mo yung ahas, nagmamasid siya. Ilalagay natin siya sa timba. Kailangan natin silang ilagay sa tubig. Mayan shitchlid, ilalagay natin siya doon. Pare, tignan mo ang kulay ng shitchlid na yan, ang lupit. Ilalagay natin siya sa timba. May iba pang nasa loob pero di ko mailabas. Seryoso mga tol, hindi biro to. Hindi king snake or milk snake. Sa tingin ko, hindi ako nag-e-exaggerate. Yan ay coral snake. Bilisan mo pare, bago dumating ang coral snake, nakuha ko na. Salamat sa Diyos. Tignan mo, may isa na naman tayo. Ito ay Raphael catfish, katulad nung nahuli natin. Medyo mas malaki ito. Ilalagay natin siya sa timba. Yun na yun. Ay teka, hindi pa pare.
May malaking royal plako pa sa ilalim. Yun na ang huling isda. Anong gagawin natin? Naipit siya sa lambat sa tabi ng coral snake. Pinaka natakot ako ngayon. Kinilabutan ako nang malaman kong plako ang huli sa fish trap. Maganda ito kasi nabubuhay ang plako kahit matagal na walang tubig, kaya pwede tayong maghinay-hinay. Paano kung hiwain ko ang bitag? Nakakatawa. Iniisip ko yan. Oh, gawin natin yan. Kukuha tayo ng kutsilyo at hihiwain na lang natin ito. Paalam na, fish trap. Sige, ayos na yan. Sa tingin ko lalabas na siya ngayon. Oh, ang plakos. Oo, nagawa natin. Lumayas ka na dito. Nakuha na natin ang plako. Grabe, nagawa natin. Isa pang royal plako. Ilan na to, pangatlo o pang-apat na natin ngayong araw? Tanggapin mo yan, slime ball. Paano kung tinuklaw ng ahas ang isa sa mga isda? Ano kaya mangyayari? Sa tingin mo mamamatay? Tama, di ba? Huling isda na sa fish trap, ilalagay sa timba at lalagyan ng tubig. Bibilisan na natin pauwi sa bahay ko. Kailangan na natin siyang ilabas. Ano ang gagawin natin? Tusukin ko siya ng kaunti gamit ang kutsilyo, hindi daliri mo. Ayan na, Diyos ko, umatras kayo. Malapit na siyang lumabas. Ayan na siya, nakuha na natin mula sa bitag. Tingnan mo kung gaano kabaliw ang ahas. Pumunta ka na doon, dapat umalis na tayo. Niloloko niya tayo. Huwag ka nang babalik sa fish cup, pare. Umalis na siya. Nagawa natin. Grabe, coral snake pala yon. O mga pare, hindi ito ang inaasahan ko pero nagawa natin. Nailabas natin ang isda at ahas. Sabi ko, umalis na tayo bago siya bumalik. Kita-kits ulit sa bahay ko. Pag nailipat na ang mga isda sa pond, sana hindi na maulit yon. Marami sa kanila ay idadagdag sa Oscar Army, pati Royal Plako. May ilan na tayo dito, kaya magiging ayos lang siya. Idadagdag din natin itong isa, itong misteryosong cichlid. Ayan na siya. Kamakailan nagdagdag tayo ng breeding pair ng pulang pike cichlids, kaya siguro siya nakatakas. Diyos ko, nahuli ko siya. Tingnan mo siya. Sige, ang huling isda dito ay itong misteryosong cichlid. Di ko alam kung ano ito pero astig siya. Ayos mga tol, aray. O, nandyan na si Rafael. May maliit tayong Personos plako. At ang huling isda sa Mystery Pond ay maliit na hito. Isa pa, may astig na Midas cichlid. Ayan na siya. Astig mga tol. Sobrang ganda ng video na to. Mula sa kakaibang huli sa putikan hanggang sa pag-trap ng coral snake, ang dami nating nakuha. Kung gusto nyo ng part 3 sa misteryosong putikan, mag-like lang. Kung hindi natuwa, mag-subscribe pa rin. Kita-kits sa susunod. Peace out!